Hindi din lang kayo ganito magluto, maghiwalay na lang kayo. Ang aga naman ng dalawang to, talagang lalanggamin kayo dyan. Yung mga isda o nagseselos na o nakasilip. Medyo maaga nga tayong nagising ngayon kaya nakapagluto tayo ng pansit. Bubuhos na kasi ng biga dun sa bahay ni Father. Kailangan natin ng madami-daming pagkain. Mabigat-bigat kasi yung trabaho na gagawin ngayon ni Papa Alden. Ito nga yung binili namin kagabi para lutuin ngayong umaga yung pansit bato. Ito nga palang pansit bato yung famous dito sa amin sa Bicol guys na pansit. Napadami nga sobra yung lumabas na mantika kaya lagay muna natin dito sa ating used oil container. Stainless na rin pala yan guys kaya maganda. Meron na rin siyang salaan para masasala yung mga dumi tapos yung oil lang yung papasok sa loob. Meron din yung takip kaya hindi napapasukin ng ipis, ng lagam, hindi maalikabukan. Pumasok na pala nito yung mga bata, maagang umalis si Ate Jillian kasi meron silang field trip. Alas 5 pa lang ay lumayas na, madilim-dilim pa, mga tulog pa nga kami, hindi na kami ginising. Si Kuya Kiel naman ay umalis na rin kani-kanina lang. Tapos si Elapot naman himala ay hindi pa bumabangon ay nandito na kaming dalawa sa kusina. Pagdating nga pala sa pagluluto, syempre si Papa Alden ang magaling dyan. Ako kasi yung niluluto ko, pwede na, pang ganun lang, yung pwede na, hindi masarap. Hindi tayo biniyayaan sa masarap na pagluluto. Pwede rin naman minsan kaso nga lang talagang matabang yung aking panlasa. Medyo nasanay tayo nung pag-abroad natin na ganun lang yung mga timpla. Kaya kapag ako ang nagluto, hindi sila masyadong kumakain. Matabang kasi, tapos talagang hindi ako masyadong naglalagay ng mga pampalasa like magic sarap or betchin. So tara, kain muna tayo. Pansit bato ng Bicol. Pag nagawi kayo dito sa Bicol, must try talaga tong pansit bato. Good morning! Mag-update lang tayo dito sa bahay ulit ni Father. May mga nag-aabang din kasi nating follower at yung mga kapatid ko nasa ibang bansa. Tapos yung mga nasa Laguna nating kapatid. Shoutout ko muna sa Rachel de Sheratonga. Thank you for watching! Ayan, malapit-lapit na rin ito guys. Bali, nagbuo sila today ng mga poste. Napahuli yung poste no, pero alam nyo yung sa bahay namin, poste yung una nun. Puro poste, tapos bubong. Tapos saka kami naghanay ng hollow blocks. Pero mas matibay daw yung ganito na hollow blocks muna, tapos saka mo bubuhusan yung mga poste. Kahapon nga ay nakapagbuo sila ng 3 poste. Tapos ngayon tinanggal na ulit nila yung forma at ilalagay naman dun sa iba. Bali, 4 na poste naman ngayon yung gagawin nila. Meron na nga pala pong kasama si Papa Alden na karpentero kaya mas mapapadali na. Baka after nitong week na to ay makapagbuhos na rin sila ng biga yung dyan sa taas. Yung talagang pangbubong naman ang poproblemahin natin. Tinatanong ko nga si Father kung meron pa bang budget. Aba, ay tumatawa lang. Baka meron pa naman. Kaya mga kapatid, alam nyo na, galaw-galaw na naman tayo para matapos yung bahay ni Father. Ito nga at nagpiprito ako dito ng pangmerienda pandagdag nila. Nilagyan ko nga yan ng asukal. Kaya sinong hindi tataba kapag nasa Pinas ka o puro lamon ang ginagawa. Grabe ang sarap guys. Oh, ay! Inaantay nga to na ilan na maluto kaso nga lang pagtingin ko ay tulog na. Nagluto rin pala sila ng bihon yung kapatid ko tapos yung ibang banana cue naman ay dinala ko rito. Susunod na week nga ay siguradong madugo-dugo na naman dahil sa pagbubong na sila. Kaya naman hindi na natin kakayanin kaya tulong-tulong na talaga tayo dito. Syempre kasama kayo dun guys kaya thank you so much. Kaya sa mga nanonood kong mga kapatid baka naman kahit konti lang. Grabe nagparinig talaga oh. Pwede namang i-chat. Pero ayan nga guys, nakakatuwa lang kasi makikita na talaga natin yung improvement dito sa bahay ni Father. Mas mabilis talaga matatapos kapag may katulong na. Kung si Papa Alden lang ang gumagawa, baka dalawang pa lang yan, poste pa lang yung nabubuhusan. Ganay na rin sila dyan guys ng hollow blocks kaya isa na lang na poste talaga yung natitira, yung nasa dulo na yon. Bukas tapos na lahat ng poste at tatapusin na rin yung paghahanay ng mga hollow blocks tapos magbibiga na sila. Yung magbubuho sa lahat dun sa taas tapos lalagyan na yun ng kahoy and then bubog. Pagkatapos finishing naman dito sa loob at saka sa labas. Tapos lastly yung flooring. Kaya yung finishing talaga yun yung pinakamadugo. Ay siya, yun lang muna for this video. Thank you for watching. So, ito na ulit yung update guys kinabukasan. Bale, pang 4th day na ito na ginagawa yung bahay ni Papa. Ngayon naman guys ay nag-ayos sila nung umaga nitong mga forma nung biga. Tapos ngayon naman ay magbubuhos na sila. Bale, ang nagagastos na dito guys ay nasa na siguro 50 to 55 to 60k. Mga ganun, 60,000. Sukat naman ito ay 4 meters by 4.5 meters lang po. Maliit lang po siya. Yung semento siguro mga 40 pieces to 50 pieces na yung nagamit dito. Yung hollow blocks nakalimutan ko guys kung ilan yung nagamit nila. Itatanong ko na lang kay Papa Alden sa susunod na vlog. Sasabihin ko sa inyo sa susunod na update dito. Para lang may idea yung ibang mga nanonood sa atin na gusto rin magpagawa ng bahay. Madami nga yan palang bintana dahil nga kapag sementado na mainit na yung sa loob. Kaya kailangan marami lalagay na bintana para kahit papaano maibsan yung init lalo na kapag summer. Bali ayan nga kumuha tayo dyan ng isang tutulong sa kanya. Bali mason din. Kaya ang sahod niyan sa isang araw ay 500. Tapos yung bayaw ko, ayan, yung nagsasandok ng buhangin, tumulong,
mga volunteer, katulad ni Papa Alden, volunteer. Tulong-tulong para matapos na tong bahay dahil sa susunod, aalis si Papa Alden magtatrabaho, so wala nang tutulong dito. Yan nga si Papa nakatingin sa kanyang bahay, sa kanyang mansyon. Purman, relax na. Kanina nga ay nagpalabas ulit ng 10K para bumili naman ng yero, pako. Buti na lang din nakalibre na tayo sa kahoy dahil nga yung bumagyo, merong mga puno ng niyog na pinaputol. Ito nga yung iba dito na ginagamit na anong tawag yan, apakan nila. So yan din yung gagamitin guys sa bubong na pamakuan ng mga yero. Ayan, nakalibre na tayo dyan ng kaunti sa mga kahoy-kahoy. Bali, okay na yung pangbubong. So ang iisipin na lang is yung pang finishing ng mga wall, tapos bintana at saka flooring. Ay naku po, malaki-laking budget pa talaga to guys. Sana marami pa tayong blessing na dumating para makatulong tayo dito. Para talagang matapos-tapos na ba siya? Para hindi na natin problemahin yung titirahan nila father ng kapatid ko. Yung pera kasi ni Papa na 30,000 yung nagastos niya dito na iba is kulang pa din guys. Ayan yung nagawa. Tapos yung ambaga namin magkakapatid din, kinulang pa rin kasi malaking pera talaga ang kailangan kapag nagpapagawa ng bahay. Ngayon nga ay magbabayad na nung gumagawa, so talagang tawag dito, malaking pera. Kasi magpapasweldo ka na nung nagtatrabaho. Nung mga nakaraan kasi magaan-gaan pa yung gawa, kaya kami lang yung nagle-labor, tapos si Papa Alden lang yung mason or carpentero. Pero ngayon pag ganitong mga buhos-buhos na, tapos dyan sa biga, wala kaming maitutulong. Naku po, ang hirap. Medyo maulan-ulan nga dito guys sa amin ngayon dahil nga may bagyong Ada. Saan ba kayong lugar guys? Dito yan sa Camarines Sur, Albay, yung mga dadaanan ulit nung bagyong Ada, kaya siguradong malakas na naman ang ulan. Umaambon na nga nitong time na to guys, kaso kailangan nilang tapusin, kailangan nilang ubusin yung halo. Sana talaga i-bless pa tayo ni Lord para maging blessing din tayo sa iba. Iniisip ko nga siguro kung pupunta ulit ako ng abroad, marami akong matutulungan, mapapatapos pati talaga ito. Kaya lang gusto ko na rin dito sa Pilipinas guys, kaya gumagawa ako ng paraan para kumita. Kahit ano-anong racket na lang ang pinapasok ko. Kaya yung makikita nyo ng mga ina-upload ko guys na mga pinopromote kong mga product, kapag bumili kayo doon, meron po ako makukuhang commission. Kaya pasensya na kayo, puro ganun yung vlog ko ha. And ito na nga pala yung yero guys na nabili. Bali 12 ang haba niyan, tapos 12 piraso din. Tapos meron na rin silang binili na itong panlagay sa ibabaw, tsaka mga pako. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa yung pangharang sa taas. Gastos reveal naman dyan sis. Dito daw sa bahay. Magkano yung nagastos natin sa pagpapatayo nito? Okay, magsimula tayo sa 2018 tayo nag-start nitong bahay guys. Ang pera ko lang noon is 60k pesos or 70,000. Ayan, ilalagay ko yung vlog ko sa YouTube. Diyan, panoorin nyo yung nag-start tong bahay na to. Poste lang talaga, as in, mga poste lang muna. After nun guys, nung ating poste-poste na yon, nag-ipon ulit tayo. So ang ginagawa ko, every 6 months ako nagpapatrabaho kasi iniipon ko muna yung sahod ko. Maliit pa yung mga bata, hindi pa nag-aaral yung bunso. So talagang makaka-focus tayo sa pagpapagawa ng bahay. Ganun po. Kaya kung nasa abroad kayo at maliit pa yung mga anak nyo, yung bahay muna yung ipursige nyo. Ganun yung ginawa ko guys. So every 6 months nakakaipon. So pinapadala ko dito sa Bicol and then pinapagawa tong bahay. Hindi ko na siya hindi ko kasi nilista talaga as in. Kasi nga ganun yung ginagawa namin. Every 6 months or 1 year bago siya matapos. 2 years bago ulit madugsungan yung pagpapagawa ng bahay. So hindi tuloy-tuloy. So hindi ko na alam kung magkano yung gastos. Pero approximately ha, siguro may 1 million na akong ipon kung hindi ako nagpagawa ng bahay. Kala mo naman talaga, pag hawak mo yung pera, hindi mo mapipigilan, kaya wala ka rin maiipon. So, ayun, siguro 1M na to guys, yung buong bahay na to. Kasi nga, yun lang yung approximate ko kasi hindi ko na rin alam gawa ng hindi nga tayo tuloy-tuloy na nagpapagawa. Plus, mahal na yung mga materyales, tapos syempre yung labor natin, mahal din. Tapos yung mga pagpapaayos na dito sa loob, yun yung mas mahal yung finishing. Syempre, katas yan ang ating pagiging OFW, Saudi, 4 years. Tapos nag-Hong Kong tayo 2 years. Plus, yung mga racket-racket natin. Pagpasok natin dito sa Facebook, kay Shopee, kay TikTok. Advertise. Ayan. Yung aking pag-advertise sa Hong Kong, yung mga company dyan na nagbabayad sa atin, thank you so much. Siyempre, meron din sa ating mga nag-sponsor guys, like yung aming kusina, yung aming flooring. Sponsor lang to guys nung nanonood sa akin sa YouTube. So, ayan, nakalibre tayo dyan. Hindi biro kapag nagpapagawa ka talaga ng bahay. Pero, dahan-dahan, at least umuusad kahit paunti-unti. So, magpasimula na rin kayo. Ako, 60k lang yung hawak ko noon guys. Basta unahin nyo muna yung lupa kapag nag-abroad kayo kung wala pang lupa. Tapos, utay-utayin nyo yung pagpapagawa ng bahay. Tignan nyo, inabot ako ng halos 4 to 5 years bago to guys nabuo.
Hindi pa nga tapos. So, ayun lang guys. Sana na-inspire kayo dito sa video natin. Not to brag, but to inspire everyone na mga OFW. Kapwa ko OFW na, yun din yung goal. Kaya nag-abroad is magkabahay. So, yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like and share. Bye! Saan ka nakakita ng 120 yung wind level? Baka na nga nagbo-blower dito, pampatayo ng buhok mo. Mas handheld and quiet din po. Hindi masyadong maingay yung hangin niya. Portable fan na napakamura. Tumatagal yung battery. Mini fan lang yung in-order ko, pero turbo fan yung dumating. Aba, i-try nyo na rin lalo't magsa-summer na ngayon. Bagay na bagay to. Hindi talaga kayo pagpapawisan. Hala, grabe. Legit nga. Ang ganda pala talaga ng quality niya kapag nakita mo siya in person. Iba yung dating eh. Hindi siya yung tipo na maganda lang sa picture. Sa totoong buhay, mas maganda pa. Ito yung klase ng product na worth it talaga i-check out. Kasi walang halong budol, walang eme. Solid ang quality, premium ang feel, pero hindi masakit sa bulsa. Sulit na sulit talaga yung bawat piso mo. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na maingat sa gastos pero ayaw rin magsettle sa okay na to, eto na yung sign mo. Hindi lang siya maganda ha, functional, matibay at bagay sa kahit anong lifestyle. Promise, once na makita mo to, mapapa-check out ka ulit. Hindi lang kasi ito hype. Ito yung purchase na hindi mo pagsisisihan. Kaya Dumating din po sa wakas yung aking inaantay na lagayan ng condiments. Ito kasi yung mga lagayan pa namin hanggang ngayon, napaka-messy. 135 pesos yan, 5 na nga po ang makukuha. Ito rin kasi yung ginagamit ko nung nasa abroad ako do sa amo ko. Kaya naman nung nakita ko sa online shop, ay napabili agad ako. About 135 lang pala, ay 5 ng piraso. Sorry, no more din, hindi mababasag. Dito kasi sa bahay, napaka-clumsy ng mga tao. Diyos ko. May libre din silang waterproof na mga label. Kung gusto mo rin ng ganito, ilalagay ko na lang sa comment section yung link kung saan ko nabili. For the third time guys, umorder ulit tayo nitong window blinds para naman dito sa kwarto ng aking dalaga. Ito na rin daw yung gusto niyang ilagay sa kanyang window at kulay brown naman daw. Sa panganay kong anak na lalaki ay kulay itim naman. Tapos sa kwarto naman namin ay gray. Marami pa nga yung available na iba-ibang color. May pink, may violet, at marami pang iba. 97 pesos nga pala to. Depende sa size na bibili nyo ang presyo. Kasama na yung bracket at saka mga tocks at tornilyo sa loob. Sa wakas na kumpleto ko na rin yung mga kwarto ng mga bata, pati kwarto namin na puro window blinds. Maganda kasi dito, no need mo ng labhan, tanggal-tanggal, talagang pagpag lang, alaga mo lang sa punas, and okay na. Napaka-aesthetic tignan. Nakakaganda lalo ng kwarto. Parang sa mga hotel lang natin to nakikita. Tapos ngayon, ayan, meron na rin tayo sa sarili nating bahay.